Eksakto nang inaayos ko sa loob ng folder ang huling bigkis ng aking opisyal na liham ng pagtanggap. Bilang researcher sa Palawan Institute for Environmental Sciences, sumambulat sa paningin ko ang walang pasabing anunsyo ng engagement ni Diego. Post ito sa social media ng isang kilalang kaibigan. Ang larawan, na tadtad ng filter, ay kuha sa isang sikat at pinakamahal na rooftop restaurant sa BGC na nag-aalok ng tanawin ng buong Metro Manila skyline. Suot ni Diego ang isang perpektong tabas na custom suit at sa kanyang mukha ay nakapaskil ang ngiting labis kong pamilyar, isang ngiting punong-puno ng pagmamalaki at ambisyon. Ang babaeng nakasandal sa kanya ay si Ina, ang anak ng isang mataas na regional director ng Department of Environment and Natural Resources. Masaya siyang nakangiti habang ang higanteng diamanteng singsing sa kanyang palasingsingan ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng crystal chandelier na halos bumulag sa aking mga mata. Sa caption na mismong isinulat ni Diego, ganito ang nakasaad. Matapos ang 8 taong paghahanap, natagpuan ko na rin ang aking tadhana. Hindi na ako makapaghintay na gugulin ang habambuhay kasama ang aking magandang nobya na si Yaina. 8 taon. Napatigil ang mga daliri ko sa ibabaw ng salitang iyon. Tila may isang hindi nakikitang kamay na mahigpit na sumakal sa puso ko. Walang matalim na sakit. Tanging isang mabagal, mabigat, at nakakasakal na pakiramdam ang kumalat sa aking dibdib. Ang aming 8 taon ay naging bahagi lamang ng kanyang paghahanap at si Yina ang katuparan ng paghahanap na iyon. Kalmado kong isinara ang app. Hindi ako nag-iwan ng anumang reaksyon o komento. Sa sandaling iyon, sa dumilim na screen ng aking cellphone, naaninag ko ang aking sariling mukha maputla, tahimik, at walang kahit anong bakas ng emosyon. Ang 2 taon kong paghahanda ay para lamang sa kapayapaan ng isip na nararamdaman ko ngayon. Umugong ng saglit ang aking telepono. Isang private message mula kay Diego. Sorry, Sofia. Nakita mo ba? Matagal nang tapos ang relasyon natin. Nanatili na lang tayo dahil sa nakasanayan at ginhawa. Huwag na tayong mag-usap pa. Tapusin natin ito ng may dignidad. Ang arogante at mapagmataas na tono na lumalabas sa pagitan ng kanyang mga salita ay nagparamdam sa akin na ang 8 taon ng aking kabataan ay tila isang alikabok na lang na kumapit sa kanyang hagdan patungo sa tagumpay na kailangan niyang pagpagan ng may dignidad. Naiisip ko pa ang hitsura niya habang tinatype ang mga salitang iyon. Bahagyang nakakunot ang noo, ngunit may dalang gaan ng loob dahil tuluyan na siyang nakawala sa isang pabigat. Huminga ako ng malalim, marahang tinapik ang screen, at sumagot ng isang salita. Sige, pagkatapos kong pindutin ang send, agad kong inilagay ang telepono ko sa airplane mode at tuluyan itong binaliwala. Humarap ako sa aking laptop at gamit ang sanay na mga daliri, nagtype ako ng isang komplikadong password upang makapasok sa internal server ng MMDA at DENR Joint Environmental Task Force. 3 taon na ang nakalilipas nang itayo ko ang back-end system na ito para sa kanya. Ang lahat ng firewalls at encryption protocols ay dumaan sa aking mga kamay. Pumasok ako sa project database at hinanap ang core patent application para sa Pasig River and Manila Bay Water Purification Project. Ito mismo ang proyektong magsisilbing ticket niya upang ma-promote bilang division chief. Nakapangalan pa rin ako bilang lead author, ngunit isang hindi sinasadyang sikreto sa aming dalawa na bago ang final submission, buburahin niya ang aking pangalan at papalitan ng kanya. Itinapat ko ang mouse sa revoke authorization button at pinindot iyon ng walang pag-aalinlangan. Lumabas ang isang malamig na notification box. Authorization revoked. This patent will revert to initial unassigned status. Matapos ito, hinugot ko ang silver na external hard drive mula sa aking desk. Naroon ang lahat ng core data, simulations, model designs, at risk assessment reports na ginawa ko para sa lahat ng kanyang research projects sa nakalipas na 5 taon. Ito ang tunay na pinagmumulan ng kanyang ipinagmamalaking galing sa trabaho. Ito ang daan patungo sa tuktok na inilatag ko para sa kanya sa nakalipas na 8 taon, kapalit ng napakaraming walang tulog na gabi. Ikinonekta ko ang hard drive sa aking computer at pinili ang format. Ang progress bar ay gumapang ng mabagal, ngunit tiyak patungo sa 100%, parang ang aking pusong unti-unting namamatay. Kinaumagahan, hila-hila ang aking simpleng maleta, nakatayo ako sa departure area ng NAIA Terminal 3. Medyo nakakasilaw ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking salamin. Bago ako maglakad patungo sa security check, tinanggal ko ang airplane mode ng aking telepono. Sa isang iglap, bumaha ang napakaraming missed calls at messages.
Isang pangalan ang baliw na kumukurap sa screen. Diego. Inislide ko ang screen para sagutin, pero hindi ako nagsalita. Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang baliw. Nagmamadali, galit, at bahagyang takot na sigaw. Sofia, nasisiraan ka na ba ng bait? Anong nangyari sa patent? Nasaan na ang mga files sa external drive? Nasaan ang lahat ng research data ko? Nanginginig ang boses niya sa galit, at ang kalmadong dignidad na ipinakita niya sa text kagabi ay naglaho na parang bula. Tahimik akong nakinig habang isang napakanipis at sinlamig ng yelo ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sir Diego, iyon ang unang pagkakataon na tinawag ko siya sa ganoon katuyo at formal na titulo. Patent ko iyon, at data ko iyon. Binawi ko lang kung ano ang akin. Hindi mo pwedeng gawin to. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang proyektong to sa akin. Sofia, sinisira mo ako. Sa wakas, may bakas ng pagmamakaawa sa kanyang boses. Hindi ako ang sumisira sa'yo. Walang emosyon kong sagot, kundi ang sarili mo. Sa huling salitang iyon, pinatay ko ang tawag. Bago pa siya makatawag ulit, naglakad ako patungo sa basurahan at malinis na tinanggal ang SIM card mula sa aking telepono. Ang maliit na pirasong metal na iyon ay naglalaman ng lahat ng aming tawag at mensahe sa loob ng 8 taon. Tinitigan ko ito na parang isang test paper na puro mali ang sagot. Ibinuka ko ang aking mga daliri. Ang maliit na chip ay gumuhit ng kurba sa hangin bago tahimik na nahulog sa dilim ng basurahan. Calling all passengers for Puerto Princesa, Palawan. Canning. We are now ready for boarding. Canning. Umalingaw-ngaw sa terminal ang malambing na boses ng ground attendant. Inayos ko ang hawak sa aking maleta. At nang hindi lumilingon, naglakad ako patungo sa boarding gate na magdadala sa akin sa isang bagong mundo. Sa aking likuran, naiwan ang takot ni Diego, ang mayamang pangarap ni Ina, at ang kabataan kong pinatahimik sa loob ng 8 taon. Sa aking harapan, naghihintay ang isang malawak na kalangitan na tanging akin lamang. Ang ugong ng makina ng eroplano ay pumailan lang, iniiwan ang syudad at ang nakaraan sa ibaba. Ang bahagyang turbulence sa ere ay tila isang kamay na yumanig at humila sa akin pabalik sa karagatan ng mga alaala. 3 taon ko noon sa kolehiyo at si Diego ay nasa 4 na taon. Una kaming nagkita sa lab ng unibersidad. May mga mata siyang parang bituin pero lagi siyang nakasuot ng kumupas na polo dahil isa siyang mahirap na working student. Ako naman ay isang pinabilis na mapili sa research team dahil nakapag-publish na ako ng 2 papers sa mga lokal na academic journals. Nagsimula ang aming relasyon sa isang murang tasa ng 3-in-1 coffee. Para maabot ang deadline ng research, 3 araw at gabi kaming nagkulong sa lab. Sa madaling araw ng 3 araw, halos himatayin ako sa ibabaw ng nagtataasang tambak ng mga papel. Nang sandaling iyon, inabutan niya ako ng mainit at umuusok na paper cup, at sa isang mababa at malambing na boses ay sinabi, Sofia, inumin mo muna. To, magkakasakit ka niyan. Mapait ang kape. Ngunit sa sandaling iyon, umapaw ang tamis sa aking puso. Nang maging magkasintahan kami, ang pangunahing tema ng aming buhay ay ang pakikibaka para mabuhay. Gusto niyang mag-master's degree sa unibersidad, pero hindi pinahihintulutan ng sitwasyon ng kanyang pamilya na mag-focus lang siya sa pag-aaral. Ang nanay niya ay may malalang sakit at nakaratay, at ang buwan ng bayarin sa ospital ay parang bundok sa bigat. Kaya sinalo ko ang lahat ng gastusin naming dalawa. Nagtutor ako, kumuha ng freelance translation jobs, at inipon ang aking scholarship allowance pati na ang sweldo sa part-time job para makaarkila ng isang maliit at tumutulong kwarto sa Sampaloc, Maynila. Tuwing panahon ng bagyo at habagat, ang kwartong iyon ay sinlamig ng yelo at madalas bahain. Nagkukumot kami ng isang luma at manipis na blanket at umaasa sa init ng isa't isa sa maliit naming kama. Palagi niyang kinukuha ang aking nanlalamig na mga kamay at paa, idinidikit sa kanyang dibdib para painitin, habang nakapatong ang kanyang baba sa aking ulo at patuloy na nagpipinta ng aming kinabukasan. Sofia, ikaw ang swerte ko. Ang kanyang mainit na hininga ay nagulo sa aking buhok. Kapag natapos ko ang masters ko at nakakuha ng magandang trabaho, ililipat kita sa isang malaking bahay na hindi binabaha at may aircon. Hindi ka nalalamigin o mahihirapan pa. Noong panahong iyon, naniwala ako na basta't may pag-ibig, malalampasan namin ang anumang hirap. Nang nasa 4 na taon na ako, nakatanggap ako ng full scholarship offer
bilang researcher sa Palawan Institute for Environmental Sciences. Pangarap iyon ng lahat ng nasa field namin. Masaya kong binalita ito sa kanya, ngunit nanahimik siya. Nang gabing iyon, niyakap niya ako. At sa kanyang boses ay may narinig akong kahinaan na hindi ko pa kailanman narinig. Sofia, paano ako kapag umalis ka? Lumalala ang sakit ni Mama. Hindi ko yata kakayanin ng mag-isa. Nang makita ko ang kanyang namumula at pagod na mga mata, lumambot ang puso ko. Halos walang pag-aalinlangan, pinunit ko ang acceptance letter na naglalaman ng lahat ng aking pangarap sa akademya. Sinabi ko sa kanya na ayos lang, na pwede naman akong pumunta sa Palawan sa ibang pagkakataon. Ngunit sa sandaling iyon, gusto ko lang siyang makasama. Niyakap niya ako at paulit-ulit na bumulong sa aking tainga. Sorry, at mahal na mahal kita. Nangako siyang hinding-hindi niya ako bibiguin. Naiwan ako. Nanatili ako sa tabi niya hanggang sa matapos niya ang kanyang masters at hanggang sa matanggap siya sa pinakamataas na research institute ng DENR at MMDA sa Metro Manila. Para mas masuportahan siya, tinalikuran ko ang pagkakataong makapasok sa mas magagandang lab at piniling magtrabaho bilang isang hamak na entry-level researcher sa iisang ahensya. Nang una siyang pumasok sa gobyerno, dumaan siya sa matinding hirap, masyadong komplikado ang politika at palakasan sa burokrasya ng Maynila. Bilang isang probinsyanong walang koneksyon, mayroon man siyang theoretical na kaalaman, palagi siyang nababangga sa pader. Ang lahat ng proposal niya para ma-promote ay nare-reject ng mga opisyal dahil daw hindi makatotohanan at kulang sa estadistika. Kaya naging ghostwriter niya ako. Ginamit ko ang aking kadalubhasaan para ayusin ang kanyang mga report, bumuo ng mga model para sa gobyerno, at tuwing weekend, palihim akong lumalabas para personal na kumuha ng field data para sa kanyang mga proyekto. Sa likod ng bawat kahanga-hangang report at inobasyon na pinuri ng mga direktor, naroon ang anino ko nagising hanggang alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Nang makuha niya ang unang malaking bonus sa isang proyekto, dinala niya ako sa isang mamahaling steakhouse sa BGC. Kumikinang ang kanyang mga mata habang may hawak na wine glass. Sofia, tingnan mo, ikaw ang pinakamatibay kong sandalan. Kung wala ka, wala ako rito ngayon. Ginamit niya ang pera para ibili ako ng isang manipis at murang silver na singsing. Sabi niya, kapag naging stable na ako at na-promote bilang division chief, magpapakasal tayo. Pagdating ng araw na yon, bibilhan kita ng pinakamalaking diamante at gagawin kitang pinakamaligayang asawa ni Diego. Hinaplos ko ang simpleng singsing, tumango habang nakangiti, at naniwalang abot kamay na ang finish line ng aming kaligayahan. Nalunod ako sa mahikang gayuma na ipinainom niya sa akin, lubos na naniniwalang ang lahat ng aking sakripisyo ay mga laryong nagtatayo ng aming magandang kinabukasan. Hindi ko man lang naisip na ginagamit lang niya ang aking mga kamay para gumawa ng hagdan patungo sa kanyang tagumpay, at sa mismong araw na matapos ang hagdang iyon din ang araw na itatapon niya ako. Kailan ba nagsimulang lumabas ang tunay niyang kulay? Siguro noong na-promote siya bilang manager at naging team leader, naging sobrang abala siya. Dumami ang mga inuman, networking, at mas lalong gumagabi ang kanyang pag-uwi. Noong una, nagdadahilan siya ng may pagkonsensya, sinasabing para raw ito sa aming kinabukasan. Ngunit unti-unti, ang kanyang mga dahilan ay naging naiiritang pagwawalang bahala at kalaunan ay may halong hindi maitagong pandidiri. Nagsimula siyang punahin ang aking pananamit. Minsan, isinama niya ako sa isang dinner ng ahensya, ngunit pagkakita niya sa akin na nakasuot ng paborito kong maong at puting t-shirt mula sa lab, agad na kumunot ang kanyang noo. Sofia, hindi ka ba pwedeng manamit ng mas pambabae? Tingnan mo si Yina, yung anak ni Direktor. Ang ganda-ganda palagi ng suot niya kapag lumalabas. Iyon ang unang araw na narinig ko ang pangalan ni Yina mula sa kanyang mga labi. Kumabog ang dibdib ko. Tiningnan ko ang sarili ko. Ina, totoo namang buong taon akong nakakulong sa lab at nakalimutan ko nang mag-ayos. Inisip kong baka nagsasabi lang siya ng totoo kaya tumawa ako at sumagot. Ganito talaga kaming mga nasa engineering at science, di ba? Practicality over fashion. Bumuntong hininga siya. Isang buntong hiningang puno ng pagkadismaya. Hindi mo naiintindihan, Sofia. Sa panahon ngayon, basic na ang abilidad, pero mas mahalaga ang imahe at koneksyon. Kung palagi kang ganyan, paano kita maisasama sa mga social circles ko? Ang kanyang mga social circles. Dati, ang aming mundo ay umiikot lang sa maliit na sulok ng lab
at sa ilalim ng mainit na ilaw ng aming maliit na apartment. Pero ngayon, mayroon na siyang bagong mundo na parang hindi ko kailanman mababagayan. Sumama pa rin ako sa dinner na iyon. Buong gabi, buong husay siyang nakipag-inuman, nagpapalipat-lipat sa mga matataas na opisyal, at nanguna sa kwentuhan. Sa kabilang banda, hindi ako makasali sa mga usapan nila tungkol sa politika sa opisina at mga pabor. Tahimik lang akong nakayuko at kumakain. Minsan, lalagyan ni Diego ng pagkain ng plato ko, ngunit sa maikling sandaling magtama ang aming mga mata, nakikita ko ang hiya at pagkailang sa kanyang tingin. Sa sandaling iyon, naramdaman kong para akong isang lumang sapatos na maling isinuot sa isang formal na okasyon. Mula noon, ang salitang tayo na lumalabas sa kanyang bibig ay unti-unting naging ako. Ang achievement ko, ang promotion ko, ang future ko. Naging isa na lang akong display o background sa kanyang malaking pangarap. Kapag kailangan niya ng technical skills ko, ngingiti siya at tatawaging, Sofia. Bago ibato sa akin ang sandamakmak na komplikadong numero. Kapag umuuwi siyang amoy alak at may halong pamilyar na pabango ng babae at nag-aalala akong nagtatanong, kumukunot lang ang noo niya at sasabihing, wag mo na akong intindihin, wala kang alam. Ang tunay na sampal ng katotohanan ay nangyari noong aming 6th anniversary. Sinadya kong mag-leave, nagluto ng adobo at sinigang na paborito niya at puno ng pananabik na naghintay sa kanyang pag-uwi. Ngunit mula hapon hanggang gabi, patuloy ang paghihintay. Ilang beses kong ininit ang pagkain bago tuluyang bumukas ang pinto at pumasok siyang pagod na pagod. Gising ka pa? Hinubad niya ang kanyang jacket. Walang gulat sa boses niya, kundi purong pagod. 6th anniversary natin ngayon? Nakalimutan mo ba? Malumanay kong tanong. Pinipigilan ang umaapaw na pagkabigo. Napatigil siya. Parang dumaan ang konsensya sa mukha niya. Pero agad din itong napalitan ng inis. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Masyado akong busy ngayon dahil sa bagong project. Araw-araw kaming may meeting ni director kaya nawala sa isip ko. Pinilit kong ngumiti at itinuro ang mesa. Ayos lang. Halika, kumain ka na. Iinitin ko ulit. Sa hapagkainan, inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko para itanong ang matagal nang gumugulo sa isip ko. Diego, magpakasal na tayo. Team leader ka na ngayon. 6 na taon na tayo. Tumigil ang kanyang kutsara. Hindi niya ako tiningnan. Sa halip, tinitigan lang niya ang baso ng tubig sa harap niya nang napakatagal. Ang maliit na apoy ng pag-asa sa puso ko ay unti-unting namamatay sa gitna ng malamig at patay na hangin. Nang sa wakas ay bumuka ang kanyang bibig, napakagaan ng kanyang boses. Ito ang pinaka-crucial na panahon sa career ko. Malapit na ang promotion para sa division chief at lahat ay nag-aagawan sa pwestong yon. Kung magpapakasal tayo ngayon, maghahanap ng venue, magha-honeymoon, masyadong magulo at nakaka-distract. Maghintay ka lang muna, 2 taon pa. Kapag nakuha ko na ang pwesto, bibigyan kita ng pinakamagandang kasal sa buong mundo. 2 taon lang. Ang mga salitang ito na ilang beses ko nang narinig ay tila mga basag na yelong sumaksak nang walang awa sa puso ko ng gabing iyon. Tinitigan ko ang kanyang pamilyar na mukha at bigla akong nakaramdam ng matinding pagka-estranghero. Logical ang lahat ng sinabi niya, pero alam kong puro palusot lang iyon. Kung talagang gustong magpakasal ng isang lalaki, kahit bundok pa ang hadlang, hindi iyon magiging problema. Ngunit kung ayaw niyang magpakasal, kahit isang butil ng alikabok, ay nagiging pader. Nang gabing iyon, nanatili akong gising hanggang sa sumikat ang araw. Parang pelikulang nag-flashback sa utak ko ang aming 6 na taon. Ang pangarap ko sa Palawan na sinukuan ko para sa kanya. Ang napakaraming report na pinagpuyatan ko para ayusin niya. Ang mga bayarin sa ospital at gastusin sa bahay na inako ko. Ang lahat ng sakripisyong ito na maluwag sa loob kong tinanggap noon ay naging isa na ngayong sunk cost na pumipigil sa akin na makawala. Natakot akong mawala siya. Natakot akong masayang ang 6 na taong pinaghirapan ko. Kaya patuloy akong nagparaya at umatras ng umatras. Ngunit bigla kong napagtanto, ang sunk cost o nasayang na puhunan ay hihila lang sa isang tao palalim ng palalim hanggang sa tuluyan siyang malunod. Kinaumagahan, pagkaalis niya papuntang trabaho, binuksan ko ang personal laptop niya. Hindi para tingnan kung may iba siyang ka-text na babae. Wala na akong pakialam doon. Tiningnan ko lang ang search history niya at nakita ang mga ito. Paboritong bag brand ni Ina. Regalo para sa anak ni Director.
Pinakamahal na rooftop restaurant sa BGC. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpaparaya at ilusyon ko ay nadurog ng pinong-pino. Hindi ako umiyak at hindi ako nagalit. Tahimik ko lang na isinara ang laptop, lumapit sa salamin, at tiningnan ang babaeng nakatingin sa akin. Isang babaeng may maitim na eye bags dahil sa pagpupuyat sa pag-aayos ng mga papeles ng kanyang nobyo at paghahanap buhay para sa kanila. Kailan ba ang huling beses na nabuhay ako para sa sarili ko? Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aking palihim na plano. Hindi ako nakipag-away sa kanya. Sa panlabas, ako pa rin ang malambing at maalalahaning girlfriend. Kapag kailangan niya, ginagawa ko ang data analysis para sa kanya. At kapag umuuwi siya ng gabi, iniiwan kong bukas ang ilaw para sa kanya. Ngunit sa kanyang likuran, unti-unti kong pinulot ang mga pangarap na matagal ko nang itinapon. Nagsimula akong mag-aral ulit ng advanced data systems. Gumising ako ng alas 5 ng madaling araw araw-araw para kabisaduhin ang mga komplikadong mathematical algorithms. Nakipag-ugnayan ulit ako kay Dr. Cruz, ang top scientist sa Palawan, at ipinaliwanag ang mga bagong research concepts ko sa nakalipas na 2 taon. Ibinuhos ko ang lahat ng ipon ko para sa mga application requirements at certifications. Sa loob ng buong 2 taon, parang isang undercover agent, tahimik kong inilatag ang daan para sa aking pagtakas. Gamit ang tulong ko, pinanood kong mapalapit si Diego sa pwestong division chief. Pinanood kong lumalim ang ambisyon at kayabangan sa kanyang mga mata, at pinanood ko kung paano siya tuluyang lumayo sa akin. Hinihintay ko lang ang sandaling siya mismo ang puputol sa huling sinulid na nag-uugnay sa amin. At ang social media post niya kahapon, ang naging senyales na 2 taon kong hinintay. Ang klima sa Palawan ay hindi biro, ngunit ang simoy ng hangin doon ay nakakapagpagaling. Sa unang 3 buwan ko sa Palawan, ang buhay ko ay umikot lamang sa lab at sa aking tinutuluyan. Ang bagong academic environment, ang nakakasakal na pressure ng research schedule, at ang malaking sugat na dulot ng sapilitang pagputol sa isang 8 taong relasyon ay nag-transform sa akin bilang isang malamig na makina na sumusunod lamang sa routines. Nagtrabaho ako ng walang palya, pero wala akong naramdamang init sa katawan. Ibaon ko ang lahat ng emosyon sa kaibuturan ng aking isipan, at idinaan sa baliw na pagtatrabaho ang pagpapakamanhid. Ang mentor ko, si Dr. Cruz, ay isang napakahigpit na scientist. Malaki ang inaasahan niya sa akin kaya ibinigay niya sa akin ang pinakamahirap na bahagi ng research team, ang pagbuo ng isang ganap na bagong ultra-microdynamic water purification model. Ikinulong ko ang sarili ko sa mga numero at natulog lamang ng 4 na oras araw-araw. Naisip ko na, kung magtatrabaho lang ako ng sapat na hirap, tuluyan ko nang maiiwan ang nakaraan, hanggang sa dumating ang isang hating gabi. Dahil sa isang maliit na variable error, nag-crash ang model na 3 buwan kong ginagawa habang nasa final simulation, at na-corrupt ang buong database. Tulala kong tinitigan ng screen na puno ng mga pulang error codes. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot, pagkabigo, at pagod na matagal ko nang pinipigilan ay gumuho na parang dam at sabay-sabay na sumalpok sa akin. Hindi ko mapigilang manginig ang aking mga kamay. Lumabo ang aking paningin. Parang may bulak na bumara sa aking lalamunan at hindi man lang ako makalikha ng tunog. Nang maramdaman kong tuluyan na akong lulunukin ng walang hanggang dilim na ito, biglang bumukas ang pinto ng lab. Pumasok ang isang matangkad na anino na may dalang simoy ng hangin mula sa labas. Nakasuot siya ng maliwanag na dilaw na windbreaker at tila may sumabog na enerhiya sa loob ng malamig na lab. "O, Dr. Sofia, alas 3 na ng madaling araw. Magtatayo ka ba ng tent dito sa lab?" Ang lalaki ay ang 26 anyos na startup venture capitalist na si Rafael. Kinakatawan niya ang isang top-tier environmental tech investment firm mula sa BGC at siya ang pangunahing funder ng aming proyekto. Mayroon siyang malalalim at mapupungay na mata, matangos na panga, at medyo kulot na kayumangging buhok. Kapag ngumingiti siya, lumalabas ang kanyang sungki na parang isang masigla at malaking aso. Wala siyang obligasyon na pumasok sa lab araw-araw, pero dahil nahumaling siya sa research topic namin, halos gabi-gabi siyang naiiwan sa lab para makipagdebate sa amin. Agad kong pinunasan ang mga luhang hindi ko mapigilang tumulo at humarap sa kanya na may nanginginig na boses. "Sir Rafael, chinecheck ko lang po ang huling statistics." Lumapit si Rafael at napatitig sa nag-crash na screen. Hindi siya nagtanong kung anong nangyari
at hindi siya umaktong arogante para pangaralan ako kung ano sana ang ginawa ko. Tahimik lang siyang nanood, bago tumalikod at lumabas. Akala ko pupunta siya kay Dr. Cruz para i-report ang palpak ko. Parang nahulog ang puso ko sa sahig. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik siya. Umamoy ang halimuyak ng kape. Sa kanyang mga kamay ay may dalawang umuusok na tasang hot chocolate at isang brown paper bag. Ibinaba niya ang tasa sa harap ko, kumuha ng bagong lutong mainit na ensaymada mula sa bag at sa pilitang ipinasok iyon sa aking mga kamay. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. Kumain ka muna. Hinila niya ang isang upuan at umupo sa tabi ko. Mainit pero buo ang boses niya. Doctor, Sofia, kahit ang makina nag-overheat at kailangang i-restart, kahit henyo, kailangang magpahinga. Napatigil ako. Habang hawak ang mainit na tinapay, pinagmasdan ko ang kanyang mga mata na mukhang labis na tapat sa ilalim ng ilaw. Tila may napakaliit na bitak na nabuo sa makapal na pader ng yelo sa aking puso. Nasira ko. Nasira ko yung buong model, mahina kong sabi. Sa boses ko, may nanginginig na panginginig na kahit ako ay hindi napansin. 3 buwang hirap ang nawala. E di gumawa ka ulit ng 3 buwan? Ang tono ni Rafael ay parang sinasabi niya ang pinakamadaling bagay sa mundo. Hindi ba ganyan naman ang research? Sa dami ng pagkabigo, hahanapin mo ang iisang daan patungo sa tagumpay. Ang galing-galing mo kaya? Magagawa mo yan, sigurado ako. Bakit mo naman naisip na magaling ako? Napaangat ako ng tingin, tinitigan siya habang namumula ang aking mga mata. Sa nakalipas na 3 buwan, puro duda at hamon lang ang naririnig ko. Siya ang unang taong nagsabi sa akin na magaling ako ng may buong kasiguraduhan. Noong unang dating mo rito, 1 linggo lang kabisado mo na agad ang internal system language natin. At noong nakaraang conference, kahit si Dr. Cruz pinuri yung theory mo tungkol sa ion absorption boundary. Kumagat si Rafael ng kaunting ensaymada at dahan-dahang nginuya. At higit sa lahat, instinct ko bilang investor. Nag-invest ako sa kumpanya, pero mas nag-invest ako sa tao, Dr. Sofia. Sa lahat ng researcher na nakilala ko, ikaw ang pinakamatalino at pinakamatatag. Ang kanyang mga salita ay parang maligamgam na tubig na mabilis dumaloy sa buo kong katawan. Sa napakalamig na gabing iyon sa Palawan, ang lalaking ito ay naging parang maliit na araw gamit ang isang tasa ng hot chocolate, isang tinapay, at ilang simpleng ngunit makapangyarihang salita. Hinila niya ako pabalik mula sa bingit ng bangin. Nang gabing iyon, hindi siya umalis. Umupo siya sa tabi ko at tinulungan akong suriin ang mga nasirang codes mula sa pinakaugat. Hindi niya inungkat ang nakaraan ko at hindi niya ako pinabigatan ng mga gasgas na salita ng pagpapalubag loob. Tahimik lang siyang nanatili sa tabi ko. Inaabutan ako ng data kapag kailangan o nagbibigay ng mga napakagandang ideya. Nang sumikat ang araw, nahanap din namin ang fatal error. Mahaba pa ang proseso para mabuong muli ang model. Pero ang takot sa puso ko ay tuluyan ng naglaho. Tiningnan ko ang unang sikat ng araw sa Palawan na tumagos mula sa bintana. Pagkatapos, lumingon ako kay Rafael na nakatulog na pala habang nakadukdok sa desk at mahinang bumulong. Salamat. Baka hindi niya narinig. Pero sa sandaling iyon, alam kong nakita ko ang pag-asa na baka ang matagal nang nanigas kong buhay ay maaari pa ring matunaw at maging maligaya. Ang pag-overcome sa technical hurdles ay mas mahaba at mas masakit kaysa sa inakala ko. Sa sumunod na 6 na buwan, lubusan kong ibinuhos ang sarili ko sa research, namumuhay na parang isang ermitanyo. 3 beses naming binuo ang structure, at 3 beses din itong bumagsak. Tuwing abot kamay na ang tagumpay, may bagong problemang susulpot. Sa tuwing nangyayari iyon, bumabalik sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumubo ang pagkabigo sa puso ko, na parang damo. Lalo na tuwing tahimik ang gabi, ang mga salita ni Diego ay bumabalik parang bangungot para multuhin ako. Sofia, bukod sa pag-type at pag-analyze ng data, ano pa bang kaya mong gawin sa ugali mong yan? Kapag lumabas ka sa totoong mundo, dudurugin ka lang nila. Sa loob ng 8 taon, unti-unti niyang kinain ang tiwala ko sa sarili para turuan akong isipin na isa lamang akong supporting character na nakadepende sa kanya. Ngayon, nang mag-isa akong humarap sa tunay na hamon sa isang world-class academic stage, ang nakabaong pagdududa sa sarili ay nagsimulang kagatin ako ng malupit. Matalas na napansin ni Rafael ang mental limit ko. Isang hapon, dahil sa inis ko sa hindi pagtutugma ng computations,
Akmang ibabato ko sana ang nilukot kong papel nang bigla niyang i-shutdown ang computer ko. Tara, may pupuntahan tayo. Bago pa ako makatanggi, hinawakan niya ng mahigpit ang pulso ko. Hinila niya ako palabas ng lab, isinakay sa kanyang magarang sasakyan, at nagmaneho palabas ng lungsod ng Puerto Princesa. Maya-maya, huminto kami sa isang maliit na airstrip para sa paragliding at scenic flights. Anong ginagawa natin dito? Nakaramdam ako ng takot na umuusbong sa dibdib ko nang makita ko ang mga makukulay na paragliders sa malayo. Papaliparin kita. Ngumiti si Rafael na kasing liwanag ng araw bago kumindat. Kalahating oras ang lumipas, suot ang mabigat na safety gear. Nanginginig akong nakatayo sa pinto ng isang maliit na eroplano. Sa ibaba ay nakalatag ang mga bundok ng Palawan at ang asul na dagat. Umuungol ang hangin sa aking mga tainga. Sa likod ko ay sinisiguro ng instructor ang mga tali ko, habang sa tapat ko ay handa nang tumalon si Rafael. Natatakot ako. Sigaw ko sa kanya gamit ang radyo. Nilalabanan ang ingay ng hangin. Parang mamamatay ako sa takot. Parang naging jelly ang mga binti ko. Sofia, tingnan mo. Ko. Malinaw na humati sa hangin ang boses ni Rafael. Ang sitwasyon mo ngayon ay parehong-pareho sa pagtayo mo dyan sa pinto ng eroplano. Natatakot kang mahulog, natatakot kang magkamali, at natatakot kang hindi mo kaya ng mag-isa. Pero may isang bagay kang nakakalimutan, Sofia. Alam mo na kung paano lumipad. Pagkasabi niya noon, nag-thumbs up siya at ibinagsak ang sarili patalikod. Mabilis na naglaho sa aking paningin. Sa sandaling iyon, parang may kung anong malakas na pumalo sa ulo ko. Tama siya. Alam ko na kung paano lumipad. Bago ko makilala si Diego, isa akong dalagang malayang lumilipad sa kalangitan ng akademya. Puno ng kumpiyansa, determinasyon, at walang kinatatakutan. Si Diego ang unti-unting pumutol sa aking mga pakpak sa loob ng 8 taon, kaya nakalimutan ko ang instinct kong lumipad. Ready na ba? Narinig ko ang boses ng instructor sa likod ko. Huminga ako ng malalim, tiningnan ang nakamamanghang tanawin sa ibaba, ipinikit ang aking mga mata, at humakbang. Sa sandali ng kawalan ng gravity, sabay na binalot ako ng matinding takot at saya. Nagpaikot-ikot ako sa hangin. Ang sigaw ko, ang tunog ng hangin, at ang bilis ng tibok ng puso ko ay naging isa. Nang sa wakas ay naging stable na ang posisyon ko, at ibinuka ko ang aking mga braso, naramdaman kong isa akong ibong nakalaya sa rehas. Lumipad palapit si Rafael at sumabay sa akin sa ibabaw ng mga ulap. Itinuro niya ang mga bundok sa ibaba at sumigaw sa radyo. Sofia, tandaan mo tong pakiramdam na to. Huwag mong hayaang parusahan ang galing mo ng kayabangan ng ibang tao. Ang mga taong nagtatayo ng sariling imperyo ay palaging may lakas ng loob na magsimula ulit mula sa simula. Lakas ng loob na magsimula ulit mula sa simula. Sumigaw ako kasabay niya at inilabas ang lahat ng galit at hinanakit na matagal nang nakabaon sa puso ko. Sumama sa hangin ang mga luha ko at agad na naglaho sa langit. Pagbalik namin sa airstrip, parang tuluyan nang nabuksan ang mga baradong tubo sa loob ko. Hindi na ako nakakulong sa mga pagkakamali ng nakaraan o natatakot sa mga bagong hamon. Nagsimula kong suriin ang design ko mula sa isang bago at mas malawak na pananaw. Si Rafael ay naging parang dedicated brainstorming partner ko. Ginamit niya ang malawak niyang network bilang investor para ibigay sa akin ang mga pinakabagong trends sa industriya. Ilang beses siyang nagsimulate ng models kasama ko. Kapag naiipit ako sa problema, nagbibigay siya ng bagong anggulo gamit ang business logic ng isang expert investor. Sa panahong ito ng paglaban ng sabay, tahimik na nagbago ang relasyon namin. Tuwing madaling araw sa lab, naghahati kami sa midnight snack na chicken inasal. Tuwing umaga, tumatakbo kami sa tabing dagat. Tuwing weekend, sinasama niya ako sa mga live gigs ng OPM bands. At noong birthday ko, tinugtugan niya ako ng kanta ng Ben sa piano. Kahit na medyo palpak ang pagtipa niya, para siyang isang nag-aapoy na bituin. Walang pag-iimbot niyang ibinigay ang kanyang init at liwanag, unti-unting tinutunaw ang aking pusong matagal nang nanigas. Hindi niya kailanman inusisa ang nakaraan ko, ngunit ginamit niya ang mga aksyon niya para pagalingin ang lahat ng sugat ko. Sa wakas, isang maulan na gabi, pagkatapos ng eksaktong 1 taon ng paulit-ulit na testing at revisions, perpektong gumana ang aking ultra-microdynamic water purification model sa final simulation. Nang lumabas ang kulay berdeng salitang SUCCESA sa screen, tumalon ako sa sobrang tuwa at niyakap ang leeg ni Rafael.
Nagawa ko, Rafael! Nagawa ko! Niyakap din niya ako ng mahigpit. Ipinatong ang kanyang baba sa ulo ko. At sinabi sa boses na puno ng tuwa, alam ko namang magagawa mo eh. Inangat ko ang ulo ko mula sa kanyang dibdib at nagtama ang mga paningin namin. Ang mga mata niya ay kasing ningning ng mga bituin. Sa sandaling iyon, naramdaman kong hindi na kailangan ng kahit anong salita. Tumingkayad ako at marahang hinalikan ang kanyang mga labi. Sa labas, umuulan at malamig. Ngunit sa loob, pakiramdam ko ay kasing init ng tagsibol. Pagkatapos ng 8 taong pagtitiis sa dilim, nalaman kong sa wakas ay dumating na sa mundo ko ang nag-aapoy na bituin na para lamang sa akin. Ang panahon ang pinakamahusay na catalyst at pinakamatulis na pait. Ang sumunod na 3 taon ay ang panahon ng pinakamabilis na pag-asenso sa buhay ko dahil sa buong suporta ni Rafael at sa dedikasyon ni Dr. Cruz. Hindi lang nakamit ng research ko ang isang major theoretical breakthrough, kundi matagumpay rin itong na-commercialize dahil sa mabilis na aksyon ni Rafael. Ginamit ang teknolohiyang ito sa mga heavily polluted na ilog sa mga industrial zones sa Pilipinas. At nagpakita ito ng nakakagulat na resulta na yumanig sa global environmental sector. Bumaha ang mga parangal at rekognisyon. Mula sa pagiging isang nobody, naging isa ako sa mga pinakasikat na rising stars sa environmental technology. Sa 3 taong ito ng pagiging magka-partner sa trabaho, lumalim din ang relasyon namin ni Rafael. Siya ang perpektong katuwang sa career ko at siya rin ang pinakamainit na kanlungan ng aking buhay. Ipinagdiwang namin ng magkasama ang bawat tagumpay at sinuong ng magkasama ang bawat pressure. Naintindihan niya ang lahat ng pagiging sutil ko at inaruga niya ang bawat pagod ko. Pagkalipas ng 3 taon, nakatayo ako sa entablado ng ASEAN Climate Summit Awarding Ceremony na ginanap sa isang malaking international convention center sa Manila Bay. Suot ang isang simple ngunit eleganteng ivory gown, tinanggap ko ang pinakamataas na parangal, ang Global Youth Innovator Award, mula sa mga pinakatinitingalang scientists sa bansa. Sa ilalim ng mga spotlights, ipinaliwanag ko ang aking scientific philosophy sa buong mundo, gamit ang perpekto at tuwid na wikang Ingles. Tumingin ako sa pinakaharap ng audience at nakita si Rafael, nakangiti habang nakatitig sa akin ng may mga matang kasing amo ng dagat. Alam kong kalahati ng tropeong ito ay sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, pumasok si Rafael sa backstage waiting room at isinara ang pinto. Congratulations, my queen. Lumapit siya sa akin na may kislap sa mga mata. Congratulations din sa'yo, ang aking best investor. Ang laki ng kinita mo ngayon. Biro ko sabay tawa. Umiling siya. Naging seryoso ang kanyang mukha, ang pinakaseryosong nakita ko sa kanya. Kumuha siya ng isang velvet box mula sa bulsa ng kanyang suit at lumuhod sa isang tuhod sa harapan ko. Napatigil ang paghinga ko. Binuksan niya ang kahon. May singsing sa loob, ngunit kakaiba ang porma nito. Walang diamante. Ang gitnang bato ay isang flawless, semi-transparent crystal na naglalabas ng nakakabighaning asul na liwanag. Sofia, tumingala si Rafael sa akin. Nanginginig ang boses niya sa emosyon. Ito ang pinakaunang artificial core crystal na na-develop natin. Tipo, nagugan, ang materyales na kayang maglinis ng pinakamaruruming ilog sa buong mundo. Naisip ko na ito ang perpektong patunay ng dalisay nating pagmamahalan. Will you marry me? Payagan mo sana akong maging kasama mo at tagapagtanggol sa buong buhay natin. Biglang bumuhos ang mga luha ko. Baliw akong tumango at iniabot ang aking kamay. Maingat niyang isinuot sa aking palasingsingan ang nag-iisang singsing na iyon sa buong mundo. Malamig ang kristal nang dumampi sa balat ko, ngunit tila may kuryenteng mabilis na nagpainit sa buo kong puso. Tumayo siya, mahigpit akong niyakap at hinalikan ng malalim. Sa kabilang banda, sa isang bahagi ng Quezon City, ang buhay ni Diego ay unti-unti nang nawawasak. Nang umalis ako, nawala sa kanya ang kanyang core technical secret. Ang bagong Metro Manila Ecological Water Treatment Project na pinagbuhusan niya ng lahat ng pag-asa ay palaging nababasura sa City Council dahil sa dami ng butas at matinding pagmamanipula ng data. Palagi siyang sinesermonan ng kanyang mga boss sa opisina at sa bahay, palagi siyang nilalait ng asawa niyang si Ina, nasa bingit na siya ng bangin. Ang pagiging brat at mainitin ng ulo ni Ina ay tuluyang lumabas nang harapin na nila ang realidad ng buhay may asawa. Minamaliit niya ang mahirap na pinanggalingan ni Diego at hindi niya mapagtiyagaan ang pagbaba ng career nito.
Ginamit ng tatay ni Ina na isang MMDA director ang mga koneksyon niya para ayusin ang ilang problema ni Diego, ngunit ang pabigat at nakakababang tingin na pakikitungo nito ay parang karayom na tumutusok sa natitirang kaawang-awang pride ni Diego. Nalulung siya sa alak. Tuwing hating gabi, walang tigil siyang nag-i-scroll sa mga luma kong social media posts. Tinititigan niya ang mga bakas ng aming paghihirap noon at ang mga isinulat kong pag-asa para sa kinabukasan. Ang pagsisisi at pait ay parang ahas na unti-unting kumakain sa puso niya. Iniisip niya kung ano sana ang nangyari kung hindi niya ipinadala ang walang awang text na iyon. Paano kaya kung ako ang pinakasalan niya? Madalas niya itong isipin. Para siyang baliw na nagtatanong sa mga mutual friends namin tungkol sa kalagayan ko. Ngunit walang nakakaalam. O sadyang binabaliwala ng mga tao ang mensahe niya. Parang tuluyan na akong nabura sa mundong ito. Wala siyang mahanap na kahit anong bakas ko. Nabuhay siya sa walang katapusang pagsisisi, at pagkabigo, naglalaro sa papel bilang walang kwentang manugang ng direktor, at umaasang balang araw ay mapapatunayan din niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya alam. Hindi niya alam na may isang malaking bagyong pabilis, ng pabilis na sasalpok, at dudurog sa lahat ng ilusyon niya. At ang taong lumikha ng bagyong iyon ay ang mismong walang kwentang nerd na itinulak niya palayo 3 taon na ang nakalilipas. Upang maisalba ang palpak na core project at makakuha ng pondo sa paparating na national budget hearing, gumawa ang lungsod ng Maynila ng isang mahirap na desisyon gumastos ng malaki upang imbitahin ang Top Environmental Tech Advisory Board ng Palawan Institute para ayusin ang proyekto. Bilang kasalukuyang Head of Operations, natural na naging Lead Liaison Officer si Diego para sa meeting na ito. Ito ang kanyang huling pagkakataon na baligtarin ang sitwasyon. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya, umaasang makakapagpakita siya ng magandang resulta sa harap ng mga top experts upang mapanatili ang kanyang pwesto. Sa araw ng pagdating ng advisory board, isinuot niya ang kanyang pinakamahal at perpektong tabas na suit at maayos na sinuklay ang kanyang buhok. Kasama ang kanyang mga tauhan, 1 oras siyang naghintay ng may paggalang sa arrival area ng Naya Terminal 3. Bitbit niya ang isang welcome sign habang daladala ang sanay na sanay ng ngiting puno ng kababaang loob at sigla. 3:00 ng hapon, bumukas ang automatic doors ng terminal. Lumabas ang isang grupo ng mga eksperto na naglalabas ng matinding autoridad na tila binabantayan ang 2 tao sa gitna. Agad na napako ang tingin ni Diego sa babaeng iyon. Nakasuot siya ng isang perpektong tabas na ivory high-end suit na pambabae. Ang kanyang hanggang balikat na buhok ay may banayad na kulot, at sa kanyang mukha ay may elegante at propesyonal na makeup. Habang naglalakad, mabilis at tuloy-tuloy siyang nakikipag-usap sa kasamang top national scientist na si Dr. Cruz gamit ang highly advanced na mga terminolohiya sa data analysis. Mukha siyang kagalang-galang. Ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa at naglalabas siya ng napakalakas at hindi maikakailang aura. Napigil ang paghinga ni Diego. Kilalang-kilala niya ang mukhang iyon. Kahit sa panaginip, 200 beses na itong nagpakita. Ngunit ang babae sa panaginip niya ay palaging nakasuot ng simpleng t-shirt, walang makeup, at may halong pagod sa mukha. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay parang isinilang muli, at napakaliwanag niya na hindi mo magawang titigan siya ng diretsyo. Nahulog mula sa kanyang kamay ang welcome sign na hawak niya. Nawalan ng laman ang utak niya. Sofia, wala sa sariling bulong niya. Tatakbo sana siya papalapit para isigaw ang salitang, Sofia, bumalik ka na pala, na 1,000,000 beses na niyang pinraktis. Nang makita niyang isang matangkad, gwapo, at mukhang napakayamang lalaki ang lumapit mula sa likod ni Sofia at yumakap sa bewang nito. Ang lalaki ay si Rafael, na komportableng nakasuot ng isang mamahaling bespoke suit. Nakangiti siya habang inilalapit si Sofia sa kanya sa isang posisyon na sobrang protective. Ang mga paa ni Diego ay tila ipinako sa sahig. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang paningin ay parang magnet na hinila patungo sa palasingsingan ng kaliwang kamay ni Sofia. Naroon, ang isang kakaibang singsing na may asul na kristal ay sumasalamin ng maningning at malamig na ilaw mula sa airport lights. Ang liwanag na iyon ay parang matalim na scalpel na mabilis na humiwa sa kanyang dibdib. Inilalabas ang lahat ng ilusyon at kahibangan niya sa hangin, at iniiwan siyang hindi makahinga. Engaged? Paano siya na-engage? Hindi ba dapat naghihirap siya sa labas? Naghihintay na iligtas ko siya?
Bakit ganoon kabilis niyang nakalimutan ang 8 taon natin? Ang magugulo at baliw na kaisipang ito ay patuloy na sumasalpok sa utak ni Diego at tuluyan siyang nanigas. Hindi napansin ng mga opisyal ng gobyerno ang kanyang pagkagulat. Masaya na silang nagtatakbo palapit sa amin habang nakangiti. Welcome, Dr. Cruz! Welcome, Dr. Sofia! Salamat sa pagbiyahe ninyo. Huminto ako at formal na nakipagkamay sa mga opisyal at sa isang opisyal at distansyadong tono, sumagot ako, walang anuman. Trabaho po namin ito. Mula simula hanggang wakas, hindi dumapo ang paningin ko kay Diego kahit isang segundo. Nakatayo siya halos 3 metro lang ang layo, ngunit para sa akin, isa na lamang siyang display sa background na walang kinalaman sa akin. Napansin ni Rafael ang nag-aapoy na selos sa mga mata ni Diego. Bahagya niyang hinigpitan ang yakap sa bewang ko, yumuko, at bumulong sa tainga ko na kami lang ang makakarinig. Timing na timing yata ang pag-uwi natin. Ang sarap panoorin ng mukha ng nasa kabila. Halos hindi mapansin ang maliit na pag-angat ng gilid ng aking labi. Oo, Diego. Simula pa lang yan. Ang lahat ng pangmamaliit at kayabangan na ipinaramdam mo sa akin noon. Simula ngayon, ibabalik ko sa'yo ng 10 beses. Kinabukasan ng umaga, nagpatawag ang city government ng isang malaking academic conference para sa overhauling ng proyekto. Napuno ang conference room ng mga city officials, rank and file staff, at ng aming advisory board mula sa Palawan. Bilang head of operations, si Diego ang unang umakyat sa stage para i-report ang resulta ng 3 taong dugo at pawis nila at ang revised proposal. Malinaw na hindi siya nakatulog, may malalaking eyebags siya at maputla ang mukha niya. Pinilit niyang ikondisyon ang sarili habang ipinapakita ang PowerPoint presentation niya at nagsimulang gumamit ng mga mabulaklak ngunit walang laman na bureaucratic terms para magpinta ng magandang plano sa harap ng mga opisyal. Tahimik akong nakaupo bilang lead evaluator. Hawak ang aking ballpen. Tinitigan ko ang report niya na nasa harapan ko. Hindi ko siya pinutol. Sa tuwing umaabot siya sa isang mahalagang statistics, tahimik lang akong bumibilog gamit ang pulang ballpen ko. Matapos ang 30 minuto, tuyo na ang labi ni Diego at pinagpapawisan na siya ng malagkit. Pagkatapos ng presentation, gaya ng nakasanayan, tumingin siya sa mga opisyal para hintayin ang kanilang palakpak. Ngunit nakakabingi ang katahimikan sa conference room. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Ibinaba ko ang ballpen, inangat ang ulo ko, at kalmadong tiningnan si Diego na nakatayo sa stage. Sir Diego, maganda ang presentation mo. Ang boses ko ay luminaw sa buong kwarto gamit ang mikropono. Maganda ang structure ng data at very convincing ang paliwanag mo. Pero mayroon lang akong isang tanong. Sa page 17, binanggit mo ang 98.5% na turbidity purification rate. Anong experimental model ang basehan ng resultang ito? Naniga si Diego. Halatang hindi niya inasahan na magtatanong ako ng ganoon ka-specific. Nauutal siya. Base yan sa dynamic equilibrium structure na na-develop ng aming team. Ganoon ba? Ngumiti ako ng bahagya at pinindot ang screencast button ng laptop ko. Agad na lumabas sa malaking screen sa likod ko ang isang napakalaki at komplikadong comparative data flow. Ang nasa kaliwa ay ang initial theoretical model na ginawa ko 3 taon na ang nakalipas. Noon, dahil sa kakulangan ng core computation support, ang theoretical limit ay nasa 85% lang, at ang data sa kanan ay galing mismo sa report mo. Sir Diego, pwede mo bang ipaliwanag kung bakit 90% na magkapareho ang bagong develop mong model sa model na itinapon ko na 3 taon na ang nakalilipas? At saka, paano mo nakuha ang magic 13.5% additional efficiency gamit ang isang framework na napatunayan ko ng palpak? Pagkasabi ko noon, narinig ko ang mahihinang singhap mula sa iba't ibang sulok ng kwarto. Namutla ang mga city officials. Walang ibang staff na makatingin kay Diego at lahat ay nakayuko lang. Nakatayo si Diego sa stage, puting-puti na parang buto ang mukha dahil nawalan na ito ng dugo. Bumubuka ang bibig niya pero walang lumalabas na salita. Hindi man lang pumasok sa isip niya na bukod sa kabisado ko ang lahat ng numero sa report niya, mababasa ko ring lahat ng ebidensya na ninakaw niya lang ang gawa ko noon. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makahinga. Gamit ang pinaka-advanced na technical jargon, isa-isa kong ibinulgar kay Dr. Cruz ang dose-dose ng data manipulations at logical loopholes sa report ni Diego.
Sunod-sunod ang pagbato ko ng mga technical terms. Para siyang presong naghihintay ng execution nakatayo lang doon. Pinapakinggan ang mga scientific terms na pinangarap niyang maintindihan noon, pero ngayon ay parang alien language na lang sa kanya. Ang malamig na pawis ay tumutulo ng buo-buo mula sa kanyang noo. Sa huli, bumalik ako sa simpleng pananalita at ibinigay ang final conclusion. Ladies and gentlemen, base sa report na ito, ang conclusion ko ay, ang current proposal nyo ay hindi lamang imposible, kundi naglalaman din ng seryosong data manipulation at academic fraud. Kung itutuloy ang proyektong ito, hindi lang natin sasayangin ang pondo ng gobyerno, kundi magiging sanhi pa ito ng isang ecological disaster. Inirerekomenda ng aming advisory board na ibasura agad ang proyektong ito, buwagin ang current team, at magsimula muli mula sa zero. Ang mga salita ko ay parang mabigat na maso na walang awang dumurog sa puso ni Diego. Basang-basa ng pawis ang kanyang mamahaling polo at kasing putla ng papel ang mukha niya habang nakatayo roon. Habang nakatingin siya sa akin kalmado, matatag, at nakasisilaw na nagniningning sa wakas, ay naintindihan niya ng may matinding sakit na ang lucky charm na itinapon niya 3 taon na ang nakalipas ay hindi lamang isang disposable na gamit. Ako lang ang utak na maaari niyang sandalan para mabuhay. At ngayon, ang utak na iyon ay nagbalik para singilin siya. Nagtapos ang meeting sa isang sakuna. Tahasang pinagalitan ng mga city officials si Diego sa harap ng lahat at agad siyang sinuspinde at tinanggal bilang head of operations kasunod ng opisyal na investigasyon. Niligpit niya ang mga gamit niya habang hindi makatingin sa sinuman, parang isang talunang manok. Nang unti-unti nang mawala ng tao ang kwarto at habang kinakausap ko si Dr. Cruz tungkol sa susunod na hakbang, biglang lumitaw si Diego sa harap ko na parang multo. Namumula ang mga mata niya. Puno ng pinipigilang galit ang nanginginig niyang boses habang nakatitig sa akin. Sofia, kailangan mo ba talagang maging ganito kalupit? Isinara ko ang laptop ko, itinaas ang ulo ko, at kalmadong sinalubong ang tingin niya. Nagsasabi lang ako ng totoo. At ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang technical advisor. Kung tingin mo malupit yon, ang dapat mong suriin ay hindi ang ugali ko, kundi ang palpak mong proposal. Huwag ka nang magmalinis. Galit na humakbang siya palapit, ngunit mabilis na humarang si Rafael at malumanay na hinarangan ang daan. Huwag mo sabihing hindi mo sinasadya to. Bumalik ka na may suot na singsing galing sa ibang lalaki. Pinunit mo ko ng pinong-pino sa harap ng maraming tao. At ipinahiya mo ko. Ginagawa mo to para makaganti dahil iniwan kita. Nang makita ko ang mukha niyang pumapangit dahil sa selos at pait, bigla akong natawa. Sa kabila ng lahat, iniisip pa rin niya na sa kanya umiikot ang mundo ko. Sir Diego, tumayo ako at tiningnan siya pababa. May halong awa sa boses ko. Masyado mo namang pinapahalagahan ang sarili mo. Paghihiganti? Tingin mo ba sa itsura mo ngayon? Worth it ka pang paghigantihan? Ang mga salita ko ay parang karayom na pumatok sa kanyang manipis na ego. Namula ng husto ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ikaw at ang basura mong report ay pareho lang sa paningin ko. Kayo ay isa lamang gawain sa to-do list ko na kailangan kong ayusin. Pagkatapos kong maayos, lilipat na ako sa susunod na pahina. Matagal nang wala sa radar ko yung murang drama mo sa buhay. Lalagpasan ko na sana siya, pero tuluyan na siyang nawalan ng katinuan. Binaliwala niya si Rafael. Mabilis siyang sumugod at mahigpit na hinawakan ang braso ko. Hindi ako naniniwala, sabi niya gamit ang nanginginig na boses na puno ng selos habang nakatitig sa singsing sa kamay ko. 8 taon tayo. Ano bang alam ng mayamang lalaking yan sa'yo? Gaano mo pa lang siya katagal kilala? Sofia, aminin mo na. Ginagalit mo lang ako. May nararamdaman ka pa rin sa akin, di ba? Sobrang higpit ng hawak niya kaya kumirot ang pulso ko. Kumunot ang noo ko at pilit na binawi ang braso ko. Diego, sinlamig ng yelo ang boses ko. Ikaw mismo ang pumutol sa 8 taon natin, tapos ngayon gagamitin mo yan para magmakaawa? Noong pinakasalan mo si Yina, ginawa mo kong libreng ghostwriter at ninakaw mo ang gawa ko. Bakit hindi mo inisip ang 8 taon natin? Bakit hindi mo inisip yon? Sa bawat salitang bibitawan ko, lalong namumutla ang mukha niya. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kasama ugali ni Ina. Hindi ko kaya makisama sa kanya. Sofia, nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako. Bigla siyang yumuko at nagmamakaawa na parang iiyak. Bumalik ka na sa akin. Division Chief level na ko ngayon, kahit suspendido ako. Ayusin lang natin to. Mababawi ko ang pwesto ko.
Kaya na kitang ipagmalaki ngayon. Mabibigyan na kita ng magandang buhay. Habang pinakikinggan ko ang magulo at walang kwentang litanya niya, nakaramdam ako ng matinding pandidiri. Ipagmalaki? Malamig akong ngumisi at malakas na iwinaksi ang kamay niya. Yang ipinagmamalaki mong buhay, itinayo mo sa panloloko at pagnanakaw. Umaalingasaw ang baho mo. Huwag mo kong hahawakan. Nakakadiri ka. Ang salitang nakakadiri ang huling dayaming pumutol sa likod ng kamelyo. Gumuho sa isang iglap ang lahat ng pagpapanggap ni Diego. Nang makita niya ang purong pandidiri sa mga mata ko, umurong siya ng 2 hakbang. Parang taong inubusan ng lakas. Nanginig ang mga labi niya. May sasabihin pa sana siya, pero humakbang na si Rafael paharap. Tuluyang tinakpan ako sa kanyang likuran bilang proteksyon. Mr. Diego, hindi kalakasan ang boses ni Rafael, pero may dalang autoridad na hindi pwedeng suwayin. Napakalinaw ng mensahe ng fiancé ko. Kapag nilapitan mo pa siya ulit kahit isang beses, sisiguraduhin kong bukas na bukas ng umaga. May matatanggap kang restraining order mula sa legal team ko. Tinitigan ni Diego si Rafael na parang nakakita ng kaaway. Pinaghalo ang selos, galit, at kawalan ng lakas sa mga mata niya. Alam niya na, mapaestado sa buhay, abilidad, o aura. Wala siyang panama sa binatang ito. Tiningnan niya ako ng isang huling beses, na may magulong emosyon, bago siya nagmamadaling umalis ng kwarto, na parang asong bahagang buntot, sa sobrang hiya. Habang pinapanood siyang tumatakbo palayo, wala akong naramdamang saya ng paghihiganti. Nakaramdam lang ako ng purong pagod na parang naglinis ako ng alikabok. Ayos ka lang? Malambing na tanong ni Rafael habang hinahawakan ang nanlalamig kong kamay. Umiling ako, isinandal ang ulo ko sa matipuno niyang balikat, at mahinang bumulong. Ayos lang, hindi ko lang akalain na 3 taon na. Pero ganyan pa rin pala siya kadesperado. Desperado nga, sagot ni Rafael. Ang mga taong katulad niya ay nakakulong sa sarili nilang mundo. Akala nila lahat ng kasalanan nila ay mapapatawad, at lahat ng tinapon nila ay mababawi pa. Hindi nila alam na may mga taong kapag binitawan mo na, hindi na babalik kahit kailan. Hindi tumigil ang pagka-obses ni Diego kahit binalewala ko siya. Ilang araw siyang parang baliw na ginamit ang lahat ng paraan para makakontak. Tawag, text, email, kahit sa mga dating kaibigan ay nagpapapasa siya ng mensahe. Iisa lang ang laman, pag-alala sa nakaraan, pagmamakaawa, pagtatapat. Inignore ko lahat at blinok ang mga numero niya. Lalong nasugatan ang manipis niyang ego dahil sa pambabalewala ko. Isang gabi, pagkatapos namin ni Rafael mag-dinner kasama ang mga city officials, bumalik kami sa hotel. Pagdating namin sa tapat ng VIP room namin, nakita namin si Diego sa dulo ng hallway, naghihintay na parang multo. Amoy alak siya, magulo ang buhok, at lukot-lukot ang mamahaling suit. Wala na ang dating kumpiyansa niya. Pagkakita niya sa amin, susugod sana siya, pero pinigilan siya ng mga hotel security. Bakit mo ginagawa sa akin to? Sigaw niya sa akin habang pinipigilan ng mga gwardya. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Masaya ka na ba ngayong nakikita mo kong miserable? Hindi ko naisip na kailangan ko pa siyang kausapin. Inilabas ko ang keycard ko at bubuksan na sana ang pinto. Porke nakahanap ka ng mayamang lalaki, akala mo kung sino ka na. Lalo siyang naging malupit. Anong alam niyan sa research? Ginagamit ka lang niyan kasi bata ka. Maganda. At kapaki-pakinabang. Pag nagsawa yan, itatapon ka rin yan. Ako lang, ang 8 taon natin ang totoo. Sigaw niya, na parang gusto niyang marinig ng ibang guests sa hotel. Dumilim ang mukha ni Rafael. Sinenyasan niya ang mga gwardya na bitawan si Diego at naglakad siya palapit hanggang sa magkaharap sila. Mr. Diego, mas matangkad si Rafael ng kalahating ulo kay Diego at ang tindig niya ay nakakapangliit. Tinanong mo kung sino ako kanina, di ba? Napaurong si Diego dahil sa tindi ng presensya ni Rafael. Hindi nanuntok o nagmura si Rafael. Kinuha lang niya ang cellphone niya mula sa kanyang bulsa, nagbukas ng isang dokumento, at itinapat ito sa mismong mukha ni Diego. Isa itong investment asset list ng kanyang kumpanya mula BGC. Nakakahilo ang dami ng zero sa mga numero. Ako si Rafael, ang fiancé ni Sofia at ang lead venture capitalist sa overhauling project na ito. Kalmado ngunit sinlinaw ng kristal ang boses ni Rafael. Ang bawat salita ay parang karayom ng yelo na tumutusok sa puso ni Diego. Yung pamilya ng asawa mo na masyado mong ipinagmamalaki, pinaimbestigahan ko sila. Yung Cortec na ipinagmamalaki nila noong nag-publicize ang kumpanya nila last year,
Sobrang daming ebidensya na nilabag nila ang patent na ipinrehistro ng kumpanya namin 3 taon na ang nakalipas. Mabilis na lumit ang pupils ng mata ni Diego. Base sa batas, ang ganyang level ng copyright infringement ay nangangahulugang magbabayad sila ng hindi bababa sa 100 milyong piso bilang damages at mababan sila ng tuluyan sa industriya sa Pilipinas. May manipis na ngiti sa labi ni Rafael, ngunit ang ngiting iyon ay nakakapanindig balahibo. Wala pa sana akong planong kumilos, kasi nakakapagod ang mga demanda. Pero dahil gustong-gusto mong malaman kung sino ako, hindi na siguro masama kung padalhan ng surprise gift ng legal team ko ang pamilya niyo bukas ng umaga. Nawalan ng kulay ang mukha ni Diego. Kasing puti ng papel ang labi niya at nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya inasahan na ang lalaking nilait niya ay ang taong hawak sa leeg ang buhay ng kumpanya ng biyenan niya. Ibinaba ni Rafael ang cellphone niya, inayos ang manggas ng suit niya, at tiningnan ang maputlang mukha ni Diego. Puno ng pandidiri ang tono niya. 8 taon kang naging linta na sumipsip sa galing at buhay ni Sofia, tapos itinapon mo siya na parang basura. Ngayon, nakatayo na siya sa sarili niyang mga paa at napakaliwanag niya. Tapos ngayon, lalapit ka at magmamakaawa na parang tuta para patawarin ka? Mister? Diego, may malaki kang hindi naiintindihan. Naging matalim na parang patalim ang tingin ni Rafael. Hindi ako naglalaro ng emosyon. Value at halaga lang ang pinapaniwalaan ko. At si Sofia, siya mismo ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. Tinuring mo siyang bato at itinapon, kaya ngayon, kukunin ko pabalik ang lahat ng inagaw mo sa kanya. May kasama pang interes. Matapos sabihin iyon, hindi na muling tiningnan ni Rafael si Diego. Tumalikod siya, lumapit sa akin, inalalayan ako ng maingat sa balikat, at binuksan ang pinto. Dahan-dahang sumara ang pinto sa likod namin, tuluyang pinutol ang gulat, takot, at kawalang pag-asa sa mukha ni Diego. Sumandal ako sa dibdib ni Rafael, nakikinig sa malakas at kalmadong tibok ng puso niya, at nakaramdam ako ng kapayapaang hindi ko pa naramdaman kailanman. Ganito pala ang pakiramdam ng piliin ka, ng buong buo at mahalin ng walang kondisyon. Napakalinaw ng pagkakaiba ng liwanag at dilim. Ang babala ni Rafael ay parang isang higanteng bomba na yumanig sa pamilya ni Ina. Kinaumagahan, maagang dumating si Ina sa hotel. Hindi na siya ang maarte at aroganteng spoiled brat. Perpekto ang make-up niya, pero hindi maitago ng make-up ang takot at pagod sa kanyang mga mata. Dr. Sofia, pinilit niyang ngumiti at nagpakababa. Tungkol sa issue sa patent, mukhang may misunderstanding lang tayo. Wala talagang alam ang kumpanya namin. Baka pagkakamali lang ng mga subcontractors namin. Pwede ba tayong umupo at mag-usap? Nang makita ko siyang yumuyuko sa akin, wala akong naramdaman kundi pagkadismaya. Miss Ina, humigop ako sa tsaa ko at kalmadong sumagot. Kung may misunderstanding o wala, hindi ikaw o ako ang magdedesisyon yan. Trabaho yan ng mga abogado at ng ebidensya. Isa pa, sobrang busy ko ngayon kaya wala akong oras makipagkwentuhan sa'yo. Agad pumangit ang mukha ni Ina, pero marahil dahil naisip niya ang babala ng tatay niya, nilunok niya ang galit at hiya. Sofia, ano bang gusto mo? Gusto mo ba talagang magpatayan tayo hanggang sa may maubos bago ka matuwa? Magpatayan hanggang maubos? Natawa ako, na parang nakarinig ng joke. Miss Ina, mukhang mali ang intindi mo sa sitwasyon. Mula simula hanggang ngayon, kayo lang ang may karapatang mawasak dito. Nawalan ng masabi si Ina, habang namumula ang maganda niyang mukha. Siguro hindi niya naisip sa buong buhay niya, naluluhod siya at magmamakaawa sa ex-girlfriend ng asawa niya na palagi niyang minamaliit noon. Nang makita niyang hindi uubra ang pakiusap, lumabas ang galit at pananakot. Sofia, huwag kang sumobra. Porke nag-training ka lang ng ilang taon sa labas? Akala mo kung sino ka na? Tandaan mo, teritoryo ko to. MMDA director ang tatay ko. Isang salita ko lang. Tapos ang project mo, lumabas din ang tunay niyang kulay. Tiningnan ko siya at umiling. Napaisip ako na talagang match made in heaven sila ni Diego. Dalawang tanga. Masyado silang nalulung sa maliit na kapangyarihang meron sila, kaya hindi nila nakikita kung paano talaga umiikot ang totoong mundo. Ganun ba? Ibinaba ko ang tsaa, tumayo, at tinitigan siya ng diretso sa mata. Editing na natin. Kinahapunan, ginanap ang public hearing sa City Hall. Hindi lang mga opisyal ang nandoon, kundi pati mga local media at kinatawan ng komunidad. Public event ito at transparent lahat.
Nang dumating ang turn ng advisory board namin para magsalita, hindi lang ako basta nagbigay ng technical report gaya ng dati. Umakyat ako sa stage at nagbukas ng bagong slide. Sa unang slide, nakasulat ang malalaking letra. Manifesto ng mga ebidensya tungkol sa academic fraud at pagnanakaw ng pondo sa Metro Manila Ecological Water Treatment Project. Nang lumabas ang mga salitang iyon, nagkagulo ang buong hall. Namutla si Diego at ang tatay ni Ina na parang mga nakakita ng multo. Binaliwala ko ang ingay ng mga tao at kalmadong inisa-isa ang mga ebidensyang inipon ko sa nakalipas na 2 taon. Ipinakita ko kung paano ginamit ni Diego ang posisyon niya para nakawin ang unpublished data ko at palabasing kanya ito para makakuha ng national funding. Ibinulgar ko kung paano siya nakipagsabwatan sa ilang staff para imanipula ang environmental impact assessment at nakawin ang budget ng gobyerno. At pinatunayan ko, nang walang duda, kung paano ginamit ng kumpanya ni Ina ang nepotismo at illegal na bidding para makuha ang mga equipment supply contracts. Bawat akusasyon ay suportado ng malilinaw na screenshots ng emails, data analysis comparisons, at recordings mula sa mga anonymous whistleblowers. Walang butas ang logic, walang palusot. Tiningnan ko sa ibaba ang lalaking dati ay laging nagmamayabang sa akin, pero ngayon ay pawis na pawis. Naalala ko ang text na ipinadala niya 3 taon na ang nakalipas. Tapusin natin ito ng may dignidad. Ngayon, sa harap ng buong lungsod, pinupunit ko ng pinong-pino ang dignidad na pinakaiingatan niya. Sumabog sa gulo ang hearing, nagsikumpulan ang mga reporters, at namula sa galit ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Agad na sinuspinde ang meeting. Kinagabihan, binuo ang isang special task force ng NBI at Ombudsman para i-raid ang opisina ng DENR at MMDA. Tinanggal agad sa pwesto si Diego at dinala sa presinto para imbestigahan. Naging subject din ng investigasyon ang tatay ni Ina. Parang bumaligtad ang mundo ng Maynila sa isang gabi. Ang sugal na itinayo nila gamit ang kapangyarihan at kasinungalingan ay tuluyang winasak ng isang tagalabas na tumangging maglaro sa mga patakaran nila. Parang mga dagang tumatakas mula sa lumulubog na barko, ang mga katrabaho niyang dati panay sipsip kay Diego ay iniiwasan siya na parang may nakakahawang sakit at ang pamilya ni Ina, na ginamit niyang hagdan para umangat sa lipunan, ay itinakwil siya ng mas mabilis pa sa kidlat. Ikatlong araw ng investigasyon, nagsampa si Ina ng annulment. Ang dahilan, complete breakdown of marriage due to the husband's severe fraudulent acts. Hindi lang siya nakipaghiwalay. Ginamit ng mga abogado niya ang lahat ng butas sa batas para ipasa kay Diego ang lahat ng responsibilidad at pinansyal na utang ng palpak na proyekto. Ang 2 taong nakangiti ng pagkatamis-tamis sa engagement photo nila noon ay nagpapatayan na ngayon sa korte para lang mailigtas ang sarili. Parang eksena sa isang murang teleserye. Hindi ko na pinansin ang mga detalye ng komedya nila. Nalaman ko na lang ang iba mula sa mga posts ng mutual friends sa social media. May nakakita raw kay Waina na sumakay sa isang mamahaling sports car palabas ng korte, habang si Diego ay nakaupo sa gilid ng kalsada, umiiyak ng mag-isa na parang asong gala. Sabi ng iba, napilayan ng husto ang kumpanya ni Ina dahil sa bilyon-bilyong pisong settlement fee para sa patent infringement at kaso ng graft and corruption. Nakita man daw na hindi makukulong ang tatay ni Ina, tuluyan naman itong natanggal sa pwesto at nawalan ng pag-asang makabalik sa politika. Bumagsak sa pinakailalim na impyerno ang buhay ni Diego. Natanggal siya sa gobyerno at naban forever na makatanggap ng anumang research grant mula sa estado. Hindi na siya pwedeng tumapak sa industriya. Ang condo unit niya at lahat ng ipon niya ay kinuha ng kampo ni Ina bilang danyo sa annulment. Higit pa rito, kailangan din niyang bayaran ang bahagi ng nanakaw na pondo ng gobyerno. Sa isang iglap, mula sa isang pinapangarap na section chief, naging isang taong walang-wala. Mas malala pa ang kalagayan niya ngayon kaysa noong mahirap na estudyante pa lang siya mula sa probinsya. Pinakamababa ang tingin niya noon sa sunk cost at ngayon siya mismo ang naging pinakamalaking sunk cost sa buong Metro Manila na tinatawanan ng lahat. Isang araw bago ako umalis ng Maynila matapos ang lahat ng trabaho, may tumawag mula sa isang unknown number. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang umiiyak na boses ng nanay ni Diego. Sofia, alam kong wala akong karapatan, pero ang anak ko, mamamatay na si Diego. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tita, huminahon po kayo. Anong nangyari kay Diego?
3 araw na siyang nakakulong sa kwarto, hindi umiinom ng tubig at hindi nagbubukas ng pinto. Pagsilip ko sa siwang, naglaslas siya ng pulso. Nang makarating ako sa ospital, kalalabas lang ni Diego sa ER at inilipat na sa isang regular ward. Buti na lang nakita agad kaya ligtas na ang buhay niya. Ngunit dahil sa dami ng nawalang dugo, kasing putla ng papel ang mukha niya. Nakaupo ang mga magulang niya sa tabi ng kama. Ang dalawang matandang malalakas pa noong nakaraang mga araw ay parang tumanda ng 10 taon dahil nasipsip ang buhay nila. Pagkakita sa akin, humagulgol ulit ang nanay ni Diego. Hinawakan niya ang kamay ko at walang tigil na humingi ng tawad. Sofia, patawarin mo kami. Napakasama ng ginawa ng pamilya namin sa'yo. Wala akong sinabi. Tahimik lang akong nagbuhos ng maligamgam na tubig at iniabot sa kanila. Ang taong parang manikang nakahiga sa kama ay dahan-dahang iminulat ang mata nang marinig ang ingay. Nang mag-focus ang paningin niya sa mukha ko, ang mga matang dati ay puno ng ambisyon at kayabangan ay inalon ng samut-saring emosyon. Gulat, hiya, pagsisisi, at isang napakanipis na hibla ng pag-asa. Dumating ka. Basag at paos ang boses niya, parang kinaskas ng liha. Tumango ako, hinila ang isang upuan, at umupo sa tabi ng kama. Bakit mo ginawa yon? Tanong ko, sa isang kalmado at tuyong boses. Ngumiti siya ng mapait. Bahagyang nanginig ang mga labing may sugat, kaya napangiwi siya sa sakit. Nakita mo naman, wala nang natira sa akin. Trabaho ko, pamilya ko, reputasyon ko. Pinagtatawanan na ako ng lahat. Isa akong perpektong failure. Anong silbi ng pagkabuhay? Kaya pinili mong tumakas sa pamamagitan ng pagpapakamatay? Tinitigan ko siya ng diretsyo. Diego. Ang Diego na nakilala ko, oo mahirap siya at may inferiority complex, pero may paninindigan. Yung taong kaya mag-aral, hanggang madaling araw, kahit nangangatog sa lamig sa inuupahang kwarto sa Sampaloc, at pandesal lang ang kinakain. Yung taong nag-ikot sa lahat ng construction site sa Maynila para lang makakuha ng data. Kailan ka naging ganito kaduwag? Parang natumbok ko ang kahinaan niya. Pilit siyang bumangon pero dahil wala siyang lakas, bumagsak ulit siya sa kama. Anong alam mo? Humihingal at namumula ang mga mata na sigaw niya. Ikaw ngayon si Doctor. Sofia, maganda ang future. May mayamang fiancé. Madali para sa iyong husgahan ako. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na paglakad mo sa kalye. Pinagtutulakan at pinagtatawanan ka ng mga tao. Sira na ang buhay ko, at ikaw ang sumira sa buhay ko. Malamig kong pinutol ang sasabihin niya. Ikaw ang pumili ng shortcut. Ikaw ang pumili ng pandaraya at panloloko. Diego, ikaw ang pumili ng daan mo. Ngayon, gapangin mo yan hanggang dulo. Tumayo ako. Ayoko nang mag-aksaya ng laway sa kanya. Hindi ako pumunta para kaawaan siya, at lalong hindi para iligtas siya. Gusto ko lang makita ng dalawang mata ko kung paano winasak ng taong umubos ng 8 taon ng kabataan ko ang sarili niyang buhay. Sofia, tatawagin niya sana ako nang tumalikod na ako. Hindi na ito isang galit na sigaw, kundi isang desperadong pagmamakaawa. Hindi na ba talaga tayo pwedeng bumalik sa dati? Huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. Mula noong ipadala mo ang text na yon at pinili ang iyong dignidad, nakatadhana na tayong maging abo. Matapos iyon, lumabas na ako ng kwarto ng ospital. Sa likod ko, papalayo ng papalayo ang pigil niyang pag-iyak. Paglabas ko ng ospital, napakaliwanag ng sikat ng araw. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang hanging wala ng amoy ng ospital. Pakiramdam ko ay gumaan ako na parang hindi ko pa naramdaman noon. Sa wakas, nagawa ko ng tuluyang magpaalam sa 8 taon ng aking nakaraan. Ang gabi, bago ako umalis ng Maynila, ay siya namang gabi ng Philippine Women in STEM Global Awards, isang event na itinaguyod ng gobyerno para parangalan ang aming advisory board. Ang awards night ay inistream ng live para ipakita ang respeto ng gobyerno sa agham at mga talentong Pilipino. Bilang sentro ng gabi, natural na nasa akin ang lahat ng spotlight. Puno ang hall ng mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang sektor. Suot ko ang midnight blue na gown na pinili mismo ni Rafael. Nakatayo ako sa stage ng kalmado at buong pagmamalaki. At bilang special presenter, si Rafael ang nag-abot sa akin ng Achievement of the Year Award. Kinuha niya ang tropeyo sa host, pero hindi niya agad iniabot sa akin. Hawak ang mikropono, tiningnan niya ako ng may lambing. Umaapaw ang pagmamahal at pride sa kanyang mga mata. Bago ko i-present ang award na ito, may gusto akong ikwento sa inyo. Ang boses niya,
ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall at sa bawat tahanan ng libu-libong taong nanonood ng live broadcast. 8 taon na ang nakalilipas, may isang dalagang may pambihirang galing, kaya sana niyang abutin ang pinakamaliwanag na mga bituin sa langit. Ngunit pinili niyang itago ang kanyang liwanag para sa pag-ibig. Naging isang tahimik na satellite siya na umiikot sa ibang planeta, ibinuhos ng buong buo ang kanyang 8 taong kabataan para suportahan ito. Ngunit binaliwala lamang ng taong iyon ang kanyang mga sakripisyo. Tinuring siyang disposable na tuntungan, inaaksaya ang kanyang galing. At matapos pigaan ang huling patak ng kanyang halaga, walang awa siyang itinulak nito palayo sa malamig na kalawakan. Tumigil saglit si Rafael. Tiningnan niya ang mga tao sa hall bago muling tumingin sa akin, pero nagkamali siya. Hindi niya alam na ang isang tunay na bituin, kahit pansamantalang matakpan ng ulap, ay lilitaw pa rin at magniningning ng higit pa sa dati. Ngayong gabi, nakatayo siya sa entabladong ito. Hindi na siya satellite ng kahit na sino. Siya na mismo ang sentro ng sarili niyang universo. Humarap sa akin si Rafael, may bahid ng pagmamalaki at luha ang kanyang mga mata. Kaya ngayon, sa harap ng buong mundo, may isa pa akong mas mahalagang announcement. Ibinaba niya ang tropeo, kinuha ang pamilyar na velvet box mula sa kanyang bulsa, at muling lumuhod sa aking harapan. Naghiyawan sa tuwa ang buong hall. Napakaraming camera flashes at hiyawan ang muntik ng bumutas sa bubong. 8 taon na ang nakalipas. Itinuring si Dr. Sofia na isang disposable na tuntungan. Ngunit ngayon, ako si Rafael, inaanunsyo ko na ang aming investment firm mula BGC ay magtatayo ng isang 100 million peso Youth Science Foundation na isusunod sa pangalan ni Sofia. Ang pondong ito ay gagamitin para suportahan ang mga batang mananaliksik na katulad niyang may pangarap at galing. Ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko ay hindi ang matawag na investment genius o ang yaman ko. Tumingala siya sa akin at, nang may purong kaseryosohan at paggalang, binigkas niya ang bawat salita ng malinaw. Ang pinakamalaking karangalan ko ay ang tawagin na magiging legal na asawa ni Sofia. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Habang nakatingin sa lalaking nakaluhod sa harap ko, sa mga taong nagpapalakpakan para sa amin, at sa libu-libong comments sa livestream na nagsasabing, "Kasal na kayo agad!" Umawas ang puso ko sa napakalaking kaligayahan. Kasabay nito, sa kabilang dulo ng Maynila, sa isang luma at madilim na apartment, nakatulala si Diego sa isang basag na screen ng TV. Pinapanood ang lahat. Nakita niya akong naliligiran ng liwanag at mga pagpapala ng mundo. Nagniningning. Nakita niya ang isa pang lalaki na nagdedeklara ng walang hanggang pagmamahal at katapatan sa akin sa pinakamagarbo at pinakapublikong paraan. Isang malansang dugo ang umakyat sa kanyang lalamunan. Naalala niya noong ilang taon na ang nakalipas. Masaya ko siyang tinanong kung pwede ba naming i-post ang relationship namin sa social media. Ano nga ulit ang sagot niya? Sabi niya, "Sofia, wag ka namang badoy. Umaangat na ang career ko ngayon. Kapag naging public tayo, baka makasama sa image ko." Bad for my image. Ang 8 taon ng kabataan ko ay naging bad image lang para sa kanya. Ngunit ngayon, itinuturing ako ng ibang lalaki bilang pinakamahalagang kayamanan sa mundo at buong pagmamalaking isinisigaw ito sa lahat. Isang matinding pagsisisi at sakit na parang hindi nakikitang kamay ang dumurog sa puso niya. Hinawakan niya ang dibdib niya at inubo ng malakas. Nagdilim ang paningin niya at tuluyan siyang nawalan ng malay. Isang linggo ang lumipas, matapos ayusin ang lahat ng kailangan sa Pilipinas, bitbit namin ni Rafael ang aming mga maleta pabalik sa NAIA para maghanda sa aming kasal at bagong buhay. Bago kami lumipad papunta sa aking bagong Independent Research Institute sa UP Marine Science, umupo muna kami sa VIP lounge na puno ng sikat ng araw. Sumandal ako kay Rafael. Pinapanood ang mga eroplanong umaalis at dumarating. Punong-puno ng kapayapaan ng puso ko. Biglang nag-ring ang cellphone ko. Unknown number. Nagdalawang isip ako. Pero sinagot ko rin sa huli. Narinig ko ang paos at mahinang boses ni Diego sa kabilang linya. "Sofia, isa na lang ang tatanungin ko. Paano? Paano kung hindi kita iniwan noon? Paano kung nag-propose ako sa'yo noon? Ano kaya tayo ngayon?" Ang boses niya ay puno ng kaawa-awa at imposibleng ilusyon. Nanahimik ako saglit. Bago kalmadong sumagot, "Diego, walang paano kung sa mundo. Kahit pa kinasal tayo, sa ugali mo. Kapag may nakita kang mas malaking oportunidad sa harap mo,
Siguradong itatapon mo pa rin ako kahit sa angkanto. Ang ending natin, nakatakda na simula pa lang. Pagkasabi ko noon, pinatay ko ang tawag at binlock ang numero niya. Ang eroplanong sinasakyan namin ay pumasok sa mga ulap at ang Metro Manila, na naglalaman ng 8 taong pagmamahal at sakit ko, ay naging maliliit na tuldok na lang ng ilaw. Binuksan ko ang tablet ko. Sa screen, nakita ko ang invitation para sa World Environment Award at ang approval letter para sa bagong independent laboratory ko. Ang mainit na sikat ng araw ay tumagos sa bintana at tumama sa mukha ko. Pinakikinang ang singsing sa aking palasingsingan, pati na rin sa daliri ni Rafael. Ang babaeng umiyak sa tuwa habang kumakain ng murang noodles sa isang malamig at binabahang kwarto sa Sampaloc ay tuluyan nang namatay sa nakaraan. Ang taong humihinga at nabubuhay ngayon ay si Sofia. Si Sofia, naganap at buong-buong nagmamay-ari sa kanyang sarili. Ang kabataan ng isang babae ay hindi kailanman isang sunk cost. Isa itong naglalagablab na hurno na humuhubog sa kanyang sariling korona. Ang mga taong nagtangkang pumutol sa iyong mga pakpak ay hahantong sa putikan, at sa kanilang pagkabigo, titingalain nila habang buhay ang paglipad mo patungo sa araw ng walang hanggan at puno ng kawalang pag-asa.